Sa gitna ng maingay at makulay na Pasay City, may dalawang gusaling nananatiling tahimik, ngunit punong-puno ng sigaw ng nakaraan. Dalawang lugar na nakasulat sa kasaysayan hindi bilang tagumpay, kundi bilang mga trahedyang hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ng marami. Ako po si Eric Ghost Hunter 25, at samahan niyo akong balikan ang madilim na katotohanan sa likod ng Manila Film Center at ang biglaang pagkawala ng amazing show, dalawang tanawin sa Maynila na maganda sana ang simula, ngunit nauwi sa bangungot. Ang trahedya ng Manila Film Center. Footage, old construction photos, tilted walls, interior shots. Ito ay itinayo noong 1981 para sa unang Manila International Film Festival. Sa loob lamang ng wala pang 3 buwan kailangang matapos ang gusalin ito. Dahil sa sobrang pagmamadali, walang tigil ang trabaho ng mga manggagawa, kahit gabi, kahit umuulan, kahit delikado na ang kondisyon ng istruktura. Noong ika-17 ng Nobyembre taong 1981, ang hindi maiiwasang mangyari ay dumating. Ang sahig at mga pader ng ika-5 palapag ay biglang gumuho. Daan-daang tonelada ng semento at bakal ang bumagsak sa mga manggagawang nasa ibaba. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi, ayon sa mga saksi at ulat noon, hindi agad sila tinulungan. Pinili umano ng mga namamahala na ibuhos pa rin ang semento sa ibabaw ng gumuhong bahagi para hindi maantala ang pagbubukas. Tinansya ng mga eksperto, nasa 169 hanggang 300 manggagawa ang nabuhay na nakabaon dito. Ang film festival ay nagbukas pa rin pagkalipas ng ilang linggo. Ngunit mula noon, sinasabing marami na ang nakakarinig ng mga hikbi, tunog ng martilyo, at mga aninong naglalakad sa dilim. Maraming nagtatrabaho at bumibisita ang nagsasabing nararamdaman nila ang matinding lungkot at galit na parang humihingi ng hustisya. Ang biglaang pagkawala ng amazing show. Footage, remaining walls, broken stage, rusted equipment. Hindi kalayuan dito, sa tapat ng Cultural Center of the Philippines, nakatayo ang bakanteng lote at natitirang pader ng amazing show. Noong dekada 2019 hanggang kalagitnaan ng 2000s, ito ang isa sa pinakasikat na lugar sa Pasay. Dito ipinapakita ang mga world-class na palabas, mga sayaw, akrobatiko, at mga pagtatanghal na dinadayo ng mga turista at lokal. Ngunit noong 2010, biglang nagbago ang lahat. Isang malaking sunog ang sumiklab sa loob ng gusali. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga kortina, kahoy, at lumang kagamitan sa loob. Walang opisyal na ulat ng namatay noon sa sunog mismo, ngunit dito nagsimula ang tunay na trahedya ng lugar na ito. Pagkatapos ng sunog, nawala ng pondo ang proyekto. Iniwan ang gusali, kasama ang mga gamit, kasuotan, at mga alaala ng libo-libong palabas. Ngunit higit pa rito, ang masakit ay ang kapalaran ng mga manggagawa at artista. Bigla silang nawalan ng trabaho nang walang abiso, marami ang hindi na rin nakatanggap ng huling sahod. Ilan sa kanila ang pamilya pa ang kailangang buhayin. Ngayon, ang dating makulay na entablado ay puno na ng damo at basag na salamin. Sinasabing sa gabi, naririnig pa rin daw ang tunog ng tugtog at palakpak, parang may nagtatanghal pa rin para sa mga manonood na wala na. Marami ring nakakakita ng mga aninong nakakostem na naglalakad sa mga pasilyo, parang naghahanap pa rin ng kanilang pwesto. Close-in footage, sunset shot of both locations, slow zoom out. Dalawang magkaibang gusali, dalawang magkaibang kwento, ngunit pareho silang paalala na sa likod ng bawat pangarap na mabilis ang pagtatagumpay, madalas ay may mga taong nagdurusa at nakakalimutan. Ang Manila Film Center at ang amazing show ay hindi lamang mga nakakatakot na lugar na puno ng kwentong multo.
Sila ay mga saksi sa mga pangakong napako at mga buhay na nawala at napabayaan. Kaya sa tuwing dadaan kayo dito sa Pasay, huwag lang kayong matakot. Mag-alay din tayo ng kaunting pag-alala para sa kanila. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa susunod nating paglalakbay sa mga nakakatakot na bahagi ng kasaysayan. Ingat palagi, at hanggang sa muli nating pagkikita.